Alright, so magandang hapon muli sa ating lahat at tayo po ay magkakaroon ng ating daily words of encouragement. Tayo po muna ay manalangin, asking the Lord's blessing as we study the Word of God. Ilang Diyos, salamat po sa hapong ito at salamat sa ginawa sa mga maghapon, ang protection at guidance nyo at sa mga biyaya na ipinagkaloob nyo, Panginoon. Kayo po ang mag-bless sa aming pag-aaralan na yung salita ngayong gabi. Patawad, Ama, sa kasalanan. Pagpalain niyo po lahat ng nakikinig, saan man sila naroroon, at naway maging blessing po ito sa kanilang pamilya, magdulot ng encouragement at growth, Panginoon, sa kanilang spiritual buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin ko po ang ating text. Dito po tayo sa Philippians chapter 4, verse number 6. Be careful for nothing, but by everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong hapon ay the peace of God. Dito po sa verse 7. Ano ho? The peace of God. Paano po natin makakamtan ang kapayapaan? At naririnig ko po may maraming beses na ang kanilang prayer request ay peace of mind. Meron din naman pong nagpe-prayer request sa akin minsan na world peace. Oo. And talagang ang tao po naghahanap ng kapayapaan eh. So world peace, sabi ng isa, yung isa naman peace of mind sapagkat may nagbabagabag sa kanya, at yung isa naman ay gusto ko ng katahimikan. Oo. So yun, hinahanap po natin, kaya nga tutumbukin po natin ngayong gabing ito, itong pamagat natin na the peace of God. Alright, so sapagkat naniniwala po ako kung merong man tayong isang napakalaking biyaya at experience sa araw-araw, ay ito pong talagang the peace of God. Paano tayo mamuhay na may kapayapaan, walang kaaway, walang kumbaga, walang kagalit, walang bitterness, walang puot, di ba? At alam niyo po yan, ang nagpapahirap sa tao talaga, yung kinikimkim na galit, or yung tawag doon, hindi sa sakit minsan namamatay ang tao kundi yung ninenervyos, o kaya naman yung talagang nababagabag siya sa pangyayari. Sa daming problema, ay talagang nagpapakamatay na lang. Katulad ng mga ilang napapanood po natin sa balita, may isang estudyante na sa paaralan tumaron sa fourth floor. Okay? So yung isa naman ay hindi lang nakapagsaing yung asawa niya, ay tinaga niya. Oo, tinaga niya. Akalain niyo yun? So tapos yung isa naman, ayaw niya lang yung gupit niya, sinaksak niya yung kanyang barbero. So napanood ko po nung mga nakarang araw sa news. Ano ho? Bakit? Wala silang kapayapaan talaga. Ang kapayapaan po ay hindi po yan nanggagaling sa pera, at hindi po yan nanggagaling sa mga pagmamay-ari. Hindi po yan nanggagaling sa material na bagay. Kaya nga sabi dito, the peace of God. So nanggagaling po yan sa Panginoon. Ano ho? And so sabi sa verse 6 dito po sa talatang binasa natin, alright, or verse 5, sige basahin natin. Let your moderation be known unto all men. Sabi ng Biblia, the Lord is at hand. Una pong kapayapaan, ang bibigay ng kapayapaan po sa atin mga kapatid, ay yung sabi ng Biblia dito na the Lord is at hand. At ang Diyos po ay in control. Ano ho? The Lord is at hand. Siya po ay nakahawak, siya po ay nakakontrol sa lahat po ng struggle natin sa buhay. Whether it be physical struggle, may sakit tayo, meron tayong yung mga gumugulo sa kaisipan natin na nagdudulot ng bagabag, ano ho. Pero ang sabi ng Panginoon, the Lord is at hand. Alam niyo po, ang lahat ng struggle po natin ngayon o trial ng buhay, ang Diyos din po ang talagang makakapag-solusyon yan. Ang Diyos din po ang magpapagaling sa atin. Ang Diyos din po ang magsosolve ng problema natin. Ano ho? Kasi kung tayo
ang mag-aayos niyan sa ating sariling pamamaraan, nais kong sabihin po sa inyo na talagang mahihirapan po tayo. Talagang mamroblema tayo, hindi tayo makakatulog, talagang mapre-pressure tayo at may stress, kapatid. Bakit? Sinusubukan nating isolve yung ating problema sa sarili nating kakayanan. At ang tao po ay limitado, ang tao po ay maraming hindi niya alam lahat ng bagay. May kumbaga hindi natin alam lahat. Pero ang Diyos alam niya po lahat. At alam natin, lagi natin narinig sa preaching na ang solusyon lahat ng ating pong problema, pag ususubok sa buhay, ay nanggagaling po sa Panginoon. Walang problema na hindi kayang solusyonan ng Diyos, kapatid. Kaya kung idadalhin mo sa Panginoon lahat yan, ay naniniwala po ako that the Lord is in control of everything. Okay? So, kunin mo nga, Hirap. Wait lang po kasi nahulog yung laruan ni Sem. Ito na. Okay. So, sabi po ng Bible, ang Diyos may control niyan eh. Ang Diyos ang may hawak ng future natin. Ang Diyos ang may hawak ng kinabukasan natin. Kung estudyante ka ngayon, alright? So, ang Diyos ang nakakaalam ng future mo. Ang Diyos nakakaalam ng mangyayari sa'yo. Kaya nga pagkatiwalaan mo lang siya, the Lord is at hand, sabi ng Biblia. Kaya nga sa verse 6, be careful for nothing. Huwag kang mag-alala sa anuman, sabi ng Panginoon. Sapagkat po, ang worrying din po ay lack of faith po yan. At alam natin na ang lack of faith ay kasalanan po yan eh. Ang pag-worry po ay lack of faith at ang lack of faith ay kasalanan po yan. Sin of unbelief. Kaya nga doon sa Matthew God didn't make many miracles there, sabi ng Biblia, because of their unbelief. Kaya instead na unbelief, mag-worry tayo, sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala sa anumang mga pinoproblema mo ngayon. Kundi sabi ng Biblia, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. So in other words, sabi ng Panginoon, ay dalhin mo sa Kanya sa panalangin. Sabihin mo lahat sa Kanya. Alam niyo po ang Diyos, ang napakaganda po sa Kanya, unlimited po siya eh. Alright? So pwede mong sabihin lahat sa Kanya. Panginoon, itong problema ko, dito sa pamilya ko, sa anak ko, sa asawa ko, dito sa business ko, sa pag-aaral ko, sa trabaho ko, dito sa aking alaga, dito sa aking... So pwede mong lahat sabihin sa Kanya eh. And kahit yung mga pangangailangan mo, sabihin mo lahat, Panginoon, wala na akong isasaing, wala na akong LPG, nawalan ako ng trabaho, pwedeng ganon. So, Panginoon, ano man ang worry mo, pwede mong sabihin lahat sa Panginoon. At sabi ng Biblia, dito, ang Diyos po ay sasagot sa atin, kapatid. Bibigyan tayo ng kapayapaan, at sabi ng Biblia, I shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Sabi pa nga doon sa Matthew 7:7, ask and it shall be given unto you. Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. So, pwede mong lahat sabihin sa Panginoon eh. Kung pupunta ka sa tao, magsasabi ka ng tulong, maaaring bigyan ka ng tulong, 1, 2, 3, 4, 5, pero may limitation din, kumbaga may hangganan din yung pagtulong talaga. Pwede yun sa tao eh. Pero kung sa Diyos mo sabihin lahat, unlimited. At anuman ang hiningi mo sa Diyos, lahat-lahat, kahit humingi ka ng 100 bagay, 1,000 bagay, sa Panginoon, 1,000 mga request, prayer request, ang sabi ng Biblia, ang pangako niya, ay sasagutin niya eh. Di ba? So, sasagutin niya. Pwedeng ang sagot ng Diyos, yes, immediately. Pwede rin namang wait, maghintay ka. Pwede rin naman no, kasi baka mapahamak ka lang dyan. O kaya hindi maganda ang resulta. Kaya ang sagot ng Diyos, no. I'm saying that when God answer prayer, it always, laging may sagot po yan, kapatid. At ang sagot ng Diyos, whether it be yes, no, or wait, para sa iyo po yan, para sa benefits po natin yan. Kaya nga doon sa Romans 8:28, for we know that all things work together for good to them that love God. Sabi doon, all things work together for good. Seemingly bad lang po yan.
seemingly unfair, seemingly ay parang lugi tayo, seemingly hindi maganda, may sakit ako, may problema ako sa puso, sa kidney, sa mata, sa man yan, may problema ako sa anak ko, may problema, seemingly hindi po yan ikakasama natin yan, pero sa totoo lang po, may ipinapakita po ang Diyos dyan. Yung kapangyarihan, gusto yung ipakita ng Diyos, yung wisdom, gustong ibigay ng Diyos, at yung kakayanan niya, yung kapangyarihan niya, gustong i-manifest po sa ating kapatid. At alam niyo po, sabi ng Biblia, with thanksgiving, kaya pag nanalangin tayo, kahit hindi sinasagot pa ng Diyos yan, pasalamatan na natin. Iba po yun yung hindi pa binibigay ng Diyos, diba? Tapos salamat Panginoon. Parang halimbawa po, sabi ng anak sa nanay niya, yung anak ay talagang nagtrabaho rin sa bahay, tapos sabi niya sa nanay niya, Nay, ibilhan mo nga ako mamaya ng tinapay, kahit 2 lang o 3. Oo, salamat Nay. So, hindi pa man siya nakakabili, pero nagpasalamat na siya, salamat nanay sigurado po bibilhan niya yun Bakit? Hindi pa nabibili pero nagpasalamat na. Alright? Ganon din sa atin, kaya sabi dito, and supplication with thanksgiving, pasalamatan po natin. Salamat Panginoon na bagamat may problema ako, pero alam kong nasa iyo ang solusyon. Diba? Panginoon, salamat. Kahit may sakit ako, may trial ako sa health ngayon, pero alam kong sasagutin mo ako, Panginoon Salamat, Panginoon, sa sagot mo. At ang sabi ng Biblia dito, pag let your request be made known unto God, sa verse 7, and the peace of God. Papasok ngayon po yung peace of God. Di ba po, maraming pagkakataon, pag nabanggit mo na sa Panginoon, na i-unload mo na sa Diyos lahat ng problema mo, trials mo, ano man ang worry mo, pag unload mo sa Diyos yan, nasabi mo lahat sa Kanya, may peace di ba? Nakakatulog tayo po ng maayos. Unlike pagka kinasarili lang po natin at hindi binibigay sa Diyos, nai-stress po tayo Hanap-hanap tayo ng solution, wala naman tayong mahanap. Alright? Bakit? Wala nga tayong kakayanan. Kasi po ang solution niyan, alright, ang Diyos po. Kaya nga pag binigay mo sa Diyos, in-unload mo na sa Diyos, at Panginoon, pinagkakatiwala ko na to. Salamat Panginoon. Sabi ng Biblia, papasok ngayon. And the peace of God, verse number 7. Bago yung verse 6. Alright? Ay bago yung verse 7, and the peace of God which passeth all understanding. Yung verse 6 muna ang gawin natin. Ano yun? Be careful for nothing. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-worry. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. At pag ginawa natin yan, naidala na natin sa Panginoon yung mga worries natin, no? Whether it be physical, material, financial, health, ano man yan, papasok ngayon tong 7. And the peace of God. So, bibigyan tayo ng kapayapaan, which passeth all understanding. Ano man ang naisip mong mga negatibo, at mga anumang nag-stress sa'yo, passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Wow, ang ganda. Ikikip ng Diyos yung heart mo, yung mind mo, through Christ Jesus, kapatid. At magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Yan po ang napakagandang ino-offer ng Diyos sa atin sa araw-araw. The peace of God. So, dalhin lang po natin, mag-unload po tayo sa Diyos. Kaysa kung saan-saan po natin ina-unload, di ba? Yung iba, nag-unload sa kapitbahay, chinichismis niya tuloy, at nakakarating kung kani-kanino tao, and akala niya friend, pero pag nagkontrahan yan, talagang ibabalita niyan kung ano-ano na. At ang pinakamaganda, sa Diyos na lang po natin sabihin kaysa kani-kanino pa man. At least pag ang Diyos ang sinabihan mo, ang sabi ng Biblia, bibigyan kanya ng peace. And He will keep all, which passeth all understanding. And keep your hearts and mind through Christ Jesus. So sa Diyos po natin sabihin, wag kung kani-kanino and o kaya sa kapatiran, pray nga po ako ganito, and for sure pag pipray ka na nila, edi mas maganda, di ba kapatid? Okay? So yan po ang ating lesson ngayon, the peace of God. Tayo po ay manalangin. Kailan Diyos, salamat po sa inyong salita, short daily words of encouragement. Naway I believe that everyone who
listen this evening at sa mga mag-re-replay pa po ay kahit pa paano sa short period of time ay nakakuha sila ng principle at encouragement mula sa inyong salita. Kayo po ang mag-bless sa aming pamilya, huwag nyo kayong pababayaan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Ma'am Rewelyn Galinato dyan po sa Texas. Lagi po namin kayo pinagpipray, Ma'am Rewelyn. We tell our congregation in Candon na they are including you in our prayers. Ganon din kay Ate Maria Elvira Paking, Ate Mariel dyan po sa Candon City. Lagi-lagi po yung nakikinig. At Sister Marisa Bautista sa mga Aldan, Pangasinan. Alright, so magandang gabi Sister Marisa. At sa lahat pa po ng nakikinig, magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.